Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ako, ito mga kababayan, kakapasok lang, mainit-init pang balita. Update ho dito sa issue ho ni Pulong Duterte. Dito ho sa ginawa niyang pananakot, pag-amba na uunday niya ng saksak itong di umano'y bugaw. Nagbubugaw daw ng babae sa kanya at doon sa kanyang business partner. Oh, 'di ba may mga lumabas na hong iba't ibang video. Ngayon mapapansin niyo ho doon sa video mga kababayan. Doon sa senaryo na 'yon na habang sinasaktan yung di umano'y bugaw, tinatakot at inuundayan ng saksak. Oh, siguro may tangang didisit. Chris, unahan ko na kasi mga tanga ito eh. Oh, unahan ko na ha. Ididibang ko na agad. Okay, Chris Ulo, paano mo nasabi na nanakot? Wala namang volume. O wala namang sounds. Tanga. Ah, ang pananakot ba eh laging lumalabas sa bibig? Hindi lumalabas sa, hindi mo nakikita sa aksyon? Paggalaw ng katawan? Oh. Eh yung pananakot niya, pag-aamba niya ng may hawak siyang kutsilyo na aandayan niya ng saksak yung tao, hindi ba pananakot yun? Eh di ba pananakot yun? Kasi pinakikita mo sa tao na sasaksakin mo siya eh. Oh, inunahan ko na kayo ha, kasi tanga kayo. Ha? Inunahan ko na kayo ha? Oh. Okay, balik tayo. Oh, nakita nyo sa video, no? Hindi na rin natin papakita kasi baka ma-restrict tayo rito sa ating channel. Nakikita nyo, nilapitan ni Pulong, tinatakot, sinasaktan, hini-headbutt, aamba ng undayan ng saksak. May mga tao doon sa paligid. Nakita nyo, parang may tumayo doon sa pintuan, doon sa entrance para hindi makalabas o wala na makapasok. Meron pa isa doon na pinaalis yung mga iba pang staff ng bar. Pinalipat. Siguro para hindi makita kung ano mangyayaring sa sitwasyon sa susunod na mga oras. Yung pa lang yung mga yun, hindi pala... Akala ko mga ano lang yun. Simpleng bantay niya or simpleng security na mga nakasibilyan na parang binabayaran siguro linggo-linggo, monthly, ganun. No? Or... security na galing sa security agency, mga tipong ganun. Eh, meron palang dalawa doon na aktibong pulis. Anak ng... Diba? Isipin mo, meron palang dalawang aktibong pulis doon. Isipin mo, may pulis doon, nakikita niya nagkakaroon ng insidente na parang papunta sa krimen, abay, hinahayaan lang. Kasi kung ikaw, mangingibabaw sa yung pinag-aralan mo, sinumpaan mong tungkulin sa Philippine National Police, kasama na ang prinsipyo dyan, eh di ba dapat awatin mo yung congressman mo, yung binabantayan mo? Kasi binabantayan mo ang congressman mo, hindi dahil para pag gumawa siya ng krimen, eh walang pumatuloy sa kanya, walang makalaban, hindi gano'n. Ha? Binabantayan niyo ba si Pulong Duterte, ha? Kayong dalawang pulis na, kaya niyo ba binabantayan yung para ba pag may ginawa siyang kalokohan, eh hindi makapalag sa kanya? Yun ba yung klase ng pagbabantay? Ang alam ko, kaya kayo nandiyan dyan, kaya niyo binabantayan, para walang mangyari kay Pulong. Oh, para sa kanyang seguridad. Hindi yung may gagawin siyang krimen or makakapaglabag siya ng batas, eh, nandiyan kayo sa paligid para walang makapalag. Anong klaseng mga pulis ito? Ha? O ay aktibong pulis pala mga kababayan ayon dito sa balita. Pakinggan natin ha. Nasa pwesto ang dalawang pulis na nagmumoonlighting bilang mga security aid ni Davao City 1st District Representative
Paulo Duterte. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang naturang mga pulis ay nakatalaga sa Davao City subalit hindi otorisado na magsilbing security aid dahil walang pahintulot ng PNP at COMELEC. PNP pala yan. Doon mismo sa lungsod ng Davao. Ay, siyempre nga naman, ang mayor, si Baste. Congressman doon sa District 1, si Pulong. O eh, siyempre, hindi mo basta-basta mahihila ang pulis doon sa kanilang istasyon na walang permiso ng kanyang hepe. Hindi pwede yun. Diba? Siyempre, bago mo mahugot yan sa istasyon yan, kakausapin mo yung hepe. At pag nakausap mo yung hepe, siya magbibigay ng go signal doon sa tauhan niyang pulis na, sige, maging security aid kayo ni Congressman. Eh, hindi raw ano yan dalawang pulis na yan. Hindi raw otorisadong pulis para maging security aid ni Pulong. At wala rin, kasi halalan ngayon, di ba? Wala rin daw, ano ng COMELEC yan. Wala rin, kumbaga, order ng COMELEC yan. Wala rin. Kita nyo mga kalokohan, ano? Ha? Isipin mo, yung binabantay mo, gagawa ng di maganda na labag sa batas. May gagawin di maganda sa isang pangkaraniwang sibilyan. Nandun lang kayo, nanonood. Tapos pulis kayo. Eh, para saan pa yung sinasabi na yung PNP, protect and serve. Asa na yun? Nakakadismaya, no? Play natin. Ipinag-utos na rin ni General Marbil na sampahan ang mga ito ng kasong administratibo na grave irregularities in the performance of duty. Patay. Hindi rin ligtas sa kaso ang immediate supervisor ng mga ito dahil sa command responsibility. Correct. Teka muna. Eh, isipin mo, sabi ko nga, hindi naman basta mahuhugot sa istasyon yan nang walang permiso ng commander. No. Eh, mabibitawan ba agad ng commander yan ng, ano? Sorry, ang kati ng mata ko eh. Ha? Ay, bitawan ba agad ng commander yan ng ganun-ganun lang? Grabe ka, Pulo. Ano? Andiyan ka na nga lang sa teritoryo mo, may bantay ka pang pulis. Ang alam ko, pag binabantayan ka ng pulis, in-escortan ka ng pulis, ang buhay mo, nasa peligro. Hindi yung ikaw ang magbibigay ng peligro dun sa sibilyan. Diba tama, no? Pag ina-escortan ka ng pulis, ibig sabihin nasa peligro ang buhay mo. Kailangan kang bantayan ng pulis eh. Diba? Pero ito hindi eh. Binabantayan ng pulis, pero siya nagbibigay ng peligro dun sa sibilyan. Eh dapat pulis, lumipat kayo dun sa sibilyan. Dahil siya ang delikado eh. Siya dapat ang maproteksyonan eh. Antitindi nyo dyan, ano? Ha? Oh, ano ngayon? Oh. Dahil dyan sa nangyari, mawawalan payata ng trabaho ito. Isipin mo, kung pulis ka, naging working student ka pa para makagraduate ka dyan sa kurso mo. Oh. Tapos mababaliwala lang dahil dito. Ha? Tama po kayo, no? Meron po kaming nakita sa video na 4 po. 2 pulis at 2 armed forces. Dun sa 2 pulis, they are not authorized. They're moonlighting. Sinurrender po nila yung firearms sila. Kasi pati ID sila. But they went on a wall. Sabi ko nga, maliban kayo sa mga madi-discharge po yung 2 pulis namin for moonlighting, kasama po yung commanders sila. For allowing them, for not accounting. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayain ang report nila. Once we file dishonesty, that's perpetual disqualification from any government post. So ito po yung babala sa mga pulis natin. Make sure
to take your job religiously. Ang dalawang policemen ay nakilala matapos mag-viral ang video ng mambabatas habang nananakit sa loob ng isang bar. Grabe, sakit sa mata nun, ano? Isipin mo, may sinasaktang sibilyan, yung dalawang pulis nanonood. Eh, ang pulis, mga kababayan, di ba pag nag-aaral yan, di ba? Halimbawa, bata pa, okay, nag-aaral kang ng criminologist. Tatanungin ka, ba't gusto mo maging pulis? Para maproteksyonan po ang taong bayan. Anak nom. Tapos eto ka, porkit binabantayan mo ang isang congressman, may sinasaktang sibilyan, andun ka nanonood, tas pulis ka. Hindi ka ba, kayong dalawang pulis yan, di ba kinaya sa sarili niyo? Nangyari na sa Pilipinas. Kung ako halimbawa, pulis ako. Tapos na-assign ako sa isang businessman or politiko na legal. Talagang pinapabantayan. Tapos makikita ko ganyan attitude sa civilian. Naalis ako, magsusurrender ko sa commander ko. Sabi ko, Commander, sir, Hepe, baka pwede out po ako doon sa binabantayan kong businessman or politiko. Hindi ko humaatim eh. Kasi paglasing, ganito, nagtitrip sa mga civilian. Naaawa ko sa mga civilian eh. Kaya tayo naging pulis para maging protector tayo ng mga civilian. Mapangalagaan natin sila. Tapos makikita ko yung amo ko, yung binabantayan ko. Nananakit. Ako, babalik ako sa istasyon. Pero yung pagpapatuloy mo ganyan, babantay mo ng babantay yung isang businessman or politiko. Tapos nananakit ng mga civilian. Kasi andun ka lang, nakatanghod ka, tapos pulis ka. Hindi ba natatapakan nyo yung ano nyo doon? Yung sarili nyo doon? Di ba wala ba kayo nararamdamang ano? Di ba tumataas balahibo nyo? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.